Ang usapin tungkol sa magiging susunod na koponan ni Jonathan Kuminga ay nagkaroon ng panibagong kabanata matapos lumabas ang ulat na may isa na namang koponan ang nagpahayag ng interes na kunin ang batang forward. Bukod sa Los Angeles Lakers, Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks, sumali na rin ang LA Clippers sa listahan ng mga koponang interesado kay Kuminga sa pamamagitan ng isang sign and trade na kasunduan. Ayon sa ulat, si Kuminga, 23 taong gulang, ay nakatanggap din ng interes para sa isang sign and trade mula sa Los Angeles Lakers, Los Angeles Clippers, Cleveland Cavaliers at Milwaukee Bucks. Habang pinamamahalaan ni Kuminga at ng kanyang ahenteng si Aaron Turner ng Verus Basketball ang kanyang free agency, sinusuri ng bawat koponan ang iba't ibang salik tulad ng kanyang inaasahang taunang suweldo, kung babagay siya sa kanilang roster at ang magiging istruktura ng posibleng kasunduan. Dagdag pa ni Scotto, walang partikular na halaga ng kontrata na hinihingi si Kuminga na pare-pareho para sa lahat ng interesadong koponan. Clippers, opisyal ng kasama sa karera para kay Kuminga. Naging unrestricted free agent si Jonathan Kuminga ngayong off-season matapos tanggihan ng Atlanta Hawks ang kanyang 24.3 milyong team option para sa 2026-27 season. Sinimulan ni Kuminga ang 2025-26 season bilang miyembro ng Golden State Warriors, ngunit kalaunan ay na-trade siya sa Atlanta Hawks matapos ang matagal na hindi pagkakasundo ng magkabilang panig na umabot hanggang sa trade deadline. Sa kabila ng hindi pagganap na naaabot ang kanyang buong potensyal, nananatiling mataas ang tingin ng maraming koponan sa kanyang athleticism, depensang kakayahan, at posibilidad na lalo pang umunlad sa tamang sistema. Posibleng komplikado ang plano ng Clippers. Bukod sa interes nila kay Kuminga, iniuugnay rin ang LA Clippers sa isa pang restricted free agent na si Peyton Watson ng Denver Nuggets na maaari ring makuha sa pamamagitan ng isang sign and trade. Ibig sabihin, kailangang timbangin ng Clippers kung sino sa dalawang batang forward ang mas babagay sa kanilang pangmatagalang plano. Habang nagpapatuloy ang free agency, inaasahang magiging mas aktibo pa ang negosasyon sa pagitan ni Jonathan Kuminga ng kanyang kampo at ng mga koponang nais siyang kunin. Sa ngayon, 4 na koponan na ang hayagang iniuugnay sa kanya ang Lakers, Clippers, Cavaliers at Bucks habang hinihintay ng buong NBA kung saan tuluyang magpapatuloy ang karera ng isa sa mga pinaka-atletikong batang forward sa liga. Samantala, ang susunod na destinasyon ni LeBron James sa NBA ay nananatiling isa sa pinakamalalaking misteryo ngayong off-season. Nakakagulat pa rito, maging ang kanyang anak na si Bronny James ay nagsabing wala rin siyang ideya kung saan maglalaro ang kanyang ama sa susunod na season. Sa isang viral na panayam kasama ang Twitch streamer at content creator na si Biggie22X, tinanong si Bronny tungkol sa posibilidad na lumipat si LeBron sa Golden State Warriors. Ngunit sa halip na magbigay ng anumang pahiwatig, ngumiti lamang si Bronny at sinabing, "Pare, hindi ko alam kung saan siya pupunta." Pagkatapos ay pabirong idinagdag niya, "Pero mababaliw ako kung mangyari nga iyon." Ang maikling sagot ni Bronny ay lalong nagpasiklab sa mga usap-usapan tungkol sa kinabukasan ni LeBron. Kung totoo ngang wala siyang alam, ipinapakita lamang nito kung gaano kahigpit ang kampo ni LeBron sa pagtatago ng kanyang mga plano. Patuloy na iniuugnay si LeBron sa Golden State Warriors sa mga nakaraang linggo, lalo na sa mga ulat na nais ng Warriors na pagsamahin siya at ang dati niyang kakamping si Anthony Davis. Gayunpaman, hanggang ngayon ay wala pa ring opisyal na anunsyo mula sa 4 na beses na NBA MVP. Dahil dito, nananatiling palaisipan kung mananatili ba si LeBron sa kasalukuyan niyang sitwasyon o sisimulan ang panibagong yugto ng kanyang karera sa ibang koponan. Samantala, ang simpleng ngunit tapat na reaksyon ni Bronny ay nagpapakita na kahit ang pinakamalalapit na tao kay LeBron ay maaaring hindi pa rin alam ang kanyang magiging desisyon. Hanggat wala pang opisyal na pahayag, magpapatuloy ang mga haka-haka at espekulasyon tungkol sa susunod na kabanata ng isa sa pinakadakilang manlalaro sa kasaysayan ng NBA. Matapos ang pagtatapos ng NBA Summer League at maging ng FIFA World Cup, muling nabaling ang atensyon ng mundo ng sports, ng NBA at lalo na ng Golden State Warriors kay LeBron James na inaasahang mag-aanunsyo ng kanyang desisyon sa free agency noong Martes. Ngunit dumaan ang araw na iyon nang walang anumang pahayag mula kay James. Bakit nga ba?
Maaaring gusto lamang ni LeBron na panatilihin ang pananabik at atensyon ng publiko sa kanyang free agency. Ngunit may isa pang lumalakas na haka-haka na ang kanyang magiging desisyon ay direktang konektado sa sitwasyon ni Anthony Davis sa Washington Wizards. Ilang ulit nang iniulat ni Shams Charania ng ESPN, gayon din ng iba pang mga media outlet, na interesado ang Warriors na makuha hindi lamang si LeBron James kundi pati si Anthony Davis. Ayon sa mga ulat, maaaring nakasalalay ang paglipat ni LeBron sa Golden State kung magagawa rin ng Warriors na makuha ang dati niyang kakamping si Anthony Davis na kasama niyang nagkampiyon sa Los Angeles Lakers. Ito kaya ang dahilan kung bakit wala pang pinal na desisyon si LeBron. Sa Agosto 6, magiging kwalipikado si Davis para sa isang contract extension sa Wizards. Habang papalapit ang petsang iyon, lalo ring tumitindi ang tanong kung handa bang bigyan ng Washington ang kanilang 10-time NBA All-Star ng kontratang nais niya at ng kanyang ahensyang Clutch Sports. Sa teorya, ang patuloy na paghihintay ni LeBron ay nagbibigay rin ng mas maraming oras sa Warriors upang subukang maisakatuparan ng isang trade para kay Davis kahit wala pang malinaw na progreso sa negosasyon. Posible namang pumirma muna si LeBron sa Golden State at saka na lamang sundan ng trade para kay Davis. Ngunit may paniniwala ring maaaring ayaw munang pumirma ni James hanggat hindi siya nakatitiyak na makakasama rin niya si Davis. Maraming posibleng dahilan kung bakit tumatagal ang free agency ni LeBron. Ngunit kung totoo ngang nais niyang lumipat sa Warriors, isa ito sa mga pinakamatinding dahilan kung bakit wala pa ring opisyal na desisyon hanggang ngayon. Naniniwala si PJ Tucker na magsasama sina LeBron at Anthony Davis sa Warriors. Mas lalo pang lumakas ang usap-usapan nang lumabas sa Club 520 podcast ang dating veteranong NBA player na si PJ Tucker. Ayon kay Tucker, gusto ko si LeBron sa Golden State, magiging napakalakas nila. Nako, aalis na si AD sa Washington. Makukuha nila si AD. Sina AD at LeBron pupunta sa Golden State. Ano sa tingin ninyo? Samantala, sinabi rin ni Mark Grandi ng 95.7 The Game na posibleng magkaugnay ang sitwasyon ni na LeBron at Davis. Gayunpaman, naniniwala siyang hindi lubos na kumbinsido ang Warriors na kunin si Davis kahit pa may pressure mula kay Rich Paul at sa Clutch Sports. Malaking kapalit ang kakailanganin ng Warriors. Kung nais makuha ng Golden State si Anthony Davis, malamang na kailangan nilang isama sa trade si Jimmy Butler kasama ang ilang draft picks. Isa rin itong malaking panganib dahil sa kasaysayan ng mga injury ni Davis. Mula nang matrade siya mula sa Lakers sa kontrobersyal na Luka Doncic trade noong unang bahagi ng nakaraang taon, 25 laro lamang ang kanyang naisalihan. Dahil dito, kailangang timbangin ng Warriors kung sulit bang isugal ang isang veteranong tulad ni Jimmy Butler at ang kanilang mga future draft assets kapalit ng isang superstar na napatunayang elite kapag malusog. Ngunit madalas ding nahahadlangan ng mga injury. Sa ngayon, wala pa ring opisyal na desisyon mula kay LeBron James. Ngunit habang patuloy ang kanyang pananahimik, lalo lamang umiinit ang mga haka-haka na maaaring nakasalalay ang kanyang kinabukasan sa magiging desisyon ng Washington Wizards kay Anthony Davis. Ano sa tingin nyo dito mga kaibigan?